Good morning mga ka-trippings! Eto na naman tayo. Alam nyo na yun, pag panibagong araw, panibagong gastos, panibago na naman natin na video na project. Gastos na naman tayo mga ka-trippings. Ngayon, yung ang gagawin natin for today, i-upgrade natin yung ating PKE push button remote start ng ating sasakyan. Kasi 'di ba yun nandoon sa atin, meron na tayo na nakabit na natin nakaraan. Ngayon, gusto ko siya mag-upgrade. In-upgrade natin siya dito. Ano siya, ang nadagdag sa kanya, meron na siyang connection sa signal light. Pag in-unlock natin tsaka lock, meron siyang connection sa ilaw. Kasi 'di ba yung sa una wala siya, hindi siya nakakonect sa side light or sa signal light. At tsaka meron pa dito, ang nadagdag din dito is meron na siyang application sa phone. Pwede na natin siyang i-operate via phone natin sa application. And then GPS na rin siya, remote start siya sa phone. And then pwede mo rin siyang ma-start yung sasakyan sa phone kahit na nasa malayo ka. Ayan. Bali, i-explain ko na lang yung kalahatan nun kapag nasubukan na natin, kasi yun naman yung sinasabi sa description niya, sa advertisement niya. Ito, i-explain lang natin kung ano yung mga kasama niya sa buong package niya. Ayan. Ngayon, ito, unahin na natin itong yung susi natin, kasi papansin nyo, iba yung remote control niya. Ayan. Ito, bali yung design niya is parang pang pang BMW na remote key. Ayan. So, bali na to siya. Ayan na, trunk, release, lock, unlock, then lock. Tapos ito parang may option siya dito na button. Hindi ko alam kung ano tong button na to dito sa gilid. Bali, dito yung niya, power button niya, kasi pag siya, hindi mo siya ginagamit, yung LCD niya is nagla-lock siya, nag-standby mode siya. Ayan yung itsura niya, LCD na siya, touchscreen. Ayan, dito natin pipindutin, touchscreen siya. Ayan, yung push start niya, pwede mo lang ilipat-lipat, lock, unlock, PKE. Ayan, mababago mo siya. Ayan, pwede mo i-adjust yung mga date niya. Okay, and then yung siya, ito, hindi siya battery, chargeable siya. Ito yung kasama niya na charging cable. Dito yung niya, port kung i-charge mo siya. Ito, i-open mo lang ito dito. Ayan, ayan yung charging port niya. Ayan. And then ito yung extra key niya. Iba din yung design niya, hindi siya pang Toyota, bali ito universal to. Ngayon, nagkamali ako ng order na pinili, kasi ito pala, para pala ito sa may key, flip key pala to. Ayan, kapag pinindot mo siya, pwede mo kasi ito lagyan dito ng key niya. Ayan, ito yung pinili ko kasi nga yung design niya tsaka yung color niya. 'Di ba kasi yung sasakyan natin is red, then black. Kaya ito sana yung pinili ko. Ngayon, nung dumating sa akin, hindi ko rin naitinong at hindi rin sa akin na-explain na ito pala, lalagyan mo pala siya ng key. Dito may lalagyan siya ng key. Ang nangyari, 'di ba, yung sa atin is keyless na siya, hindi na natin siya kailangan ng susi. Kaya ganito yung itsura niya. Pero pwede natin siyang lagyan ng susi dito. Magpapa-customize lang tayo, then i-connect lang natin siya diyan. Ayan, meron naman siyang lagayan, dugtungan. Ayan, okay siya. Yung sa quality naman ito, siya, plastic lang din siya, pero magandang klase. Yung details ng pagkakakat niya, maganda. Ito naman, plastic lang din naman siya, pero magandang klase din. Quality siya. And then, ito yung ating pinaka-modem niya. Ayan. Yan yung modem niya. Medyo malaki yung pinaka-module niya doon sa dati natin, yung sa una natin na kinabit. Yung walang app. Ayan, medyo malaki lang siya ng kaunti, pero paras lang din naman sila ng function. Tapos may mga dagdag lang siyang additional na socket.
Yan, mga paglalagyan. Yan, may mga ganyan siya. I-explain ko sa inyo yan mamaya. Tapos ano na rin siya, certified na rin siya, qualified, certified, and pass. Ibig sabihin, quality talaga siya. Then ito yung ano natin, ignition key harness. Ito yung i-connect natin dun sa ating ignition key, dun sa stock, sa susian. Ito yung ating mga wiring. Ayan, 6 na wire siya. 6 na wire, blue, white, black, red, brown, and yellow. Bali, ang gagawin natin dito, gagawin natin to siyang, i-convert natin to siya ng plug and play para madali na lang siyang isalpak dun. Para hindi tayo mahirapang mag-connect. Tsaka para itong ano natin, itong wiring natin is maganda yung position niya. Katulad nito, gagawin natin siyang plug and play. Yan. Kasi kapag ang ginawa natin is mag-splicing tayo ng wire, medyo unsafe siya. Tapos siyempre marami tayong gagawin, magbabala tayo doon ng wire sa original. At ayokong gawin yun na mag-splicing ng wire. Pag may ginagawa ko sa sakyan ko, hindi ako nag-splicing ng wire. Hindi ko ginagalaw yung original. I mean, hindi ko sinusugatan or pinuputol. Ginagawa ko ng paraan para walang splicing. Yan. Tapos ito yung ano naman natin, yung sa full function natin na harness, ito yung sa mga function niya. Bali meron siya 20 pin, pero ang wiring niya lang is 20 minus 2, 4, 6. So 14 wire na lang siya. 14 na connection. Bali ito, ma-explain ko na lang sa inyo to pag kinabit na ito sa tutorial. Pero kung hindi ako nagkakamali, ito explain ko na rin. Kasi ang bilang nito is number 1 dito umpisa sa kaliwa, itong red na to, tapos yung 20 niya dito sa baba, pinakadulo dito sa baba sa kanan. Kung ako nagkakamali, ito yung sa trunk, red trunk, and then ito yung sa ground, ano na to, itong 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 to 7, ito yung connection sa central lock door, sa lock and unlock ng sasakyan ng pinto. Bali dito, tiningnan ko doon sa manual, at pag tiningnan nyo din sa manual, meron dito ng hindi magagamit. Yung sa atin, sa mga naka-Toyota Vios XLE CVT 2022. Ayan, kung i-avail nyo itong product na ito, at pinanood nyo yung app, pag panoorin nyo yung ano natin, tutorial natin, hindi kayo mahihirapan. Etong orange and orange black na to is hindi na natin to magagamit. Ayan, kasi wala na siyang function sa connection sa atin, sa sasakyan natin. Sa ibang sasakyan, hindi ko alam kung may function pa to or may gamit pa. Kaya nila to nilagay kasi para may option kayo. Kasi ito, universal na rin to eh. Kaya pwede mo siyang gamitin kahit saan sasakyan. Yun nga lang talaga, kailangan nyo pag-aralan nyo sa manual at yung connection na sasakyan ninyo. Ayan. Itong white and ito yung pure white, solid white, and then yung white na may stripe na black, ito yung sa lock and unlock natin. Nasa manual din siya. Hindi ko lang ma-determine kung alin pa dito kasi wala akong visible na manual na babasahin o binabasa. Basta ito yung sa lock and unlock. And then itong yellow na dalawa, isang solid yellow and then yellow na stripe with black, ito yung sa ground natin. Yan. Pwede na itong pagsamahin, i-splice nyo na to dito sa dulo or yan dyan, tapos i-connect nyo na lang siya sa body ground. Yan. Tapos itong kulay pink, brake light, sabihin na natin sa brake light na lang siya, basta may function nyo lang ganun, brake light. And then itong brown na dalawa, sigurado ako sa signal light to. Yan, left and right, or pwede naman magkabaliktad yun kasi ang purpose yata nito pag nilock and unlock mo, magpa-flash yung signal light or yung hazard light. Yan. Tapos dito sa baba, ito yung white, nagsabi na tayo sa brake light. Ito, sabihin natin na sa ano na to siya, sa horn na lang siya, sa horn or sa, sige, sa horn pala to, sa horn connection. Tapos itong isa naman, pero titingnan pa rin natin siya sa manual. Tingnan ko na nga lang sa manual para para sigurado, kasi yung manual ko kasi hindi ko kasi siya ma-open kasi nandito sa cellphone, mag-o-off yung cellphone ko. Ayan. I-explain ko na lang. Tapos itong black, let's say handbrake. Ayan, basta may connection sa handbrake, and then side light, hindi, side door, handbrake, side door,
then oil pump detector, ayan, then sa horn, ayan, kompleto na yun. Pero pag nagkabit kayo nito, may manual naman yan, make sure lang na follow the manual na lang, ayan. Pero explain ko pa rin sa inyo kasi pag kinunik ko to sa tutorial, may kikita nyo dun. Okay. Then ito yung ano niya sa alarm niya. Yung ano, adjustan niya. Yung sa horn, kung gusto mong malakas, adjust mo sa dito. Kung gusto mong mahina, pakaliwa, counterclockwise. Kung gusto mong malakas yung tunog, clockwise. Ayan, ayan, adjustan niya. Tapos ito yung horn natin. Ayan. Ikakabit natin doon sa ano, doon sa hood para sa trigger ng ano natin yung sa horn ng ganun. Pero ako, ang plano ko kasi, hindi ko na siya gagamitin ito. Hindi ko na ito gagamitin, tsaka ito. Hindi ko na rin ito gagamitin. Ano yata ito? Hindi yata ito sa horn. Parang yung sensitivity ito sa alarm niya. Oo, kasi may kasama na yata itong car alarm. Ito yung sensitivity niya para mag-alarm siya. Ito gagamitin natin to. I-connect natin to. Sensitivity ng color alarm to kapag sa vibration niya ng sasakyan. Ito. Bali ito pala, hindi ko na to siya gagamitin kasi ang gagamitin ko na lang na sound, yung original na lang na horn ng sasakyan. And then, ito yung sa ano natin, kung hindi ako nagkakamali, ito yung sa GPS natin, sa application natin. Bali ito, kailangan natin ito lagyan ng SIM card para ma-monitor natin yung sasakyan. Ayan, isa rin ito sa magandang application niya. Kaya ko to siya binili. Dahil nga, pwede mong ma-monitor yung sasakyan mo. Halimbawa, hindi ka gumagamit, pinahira mo yung sasakyan mo, kaibigan mo, misis mo, kapatid mo, anak mo, asawa mo. Yun, pwede mong ma-monitor kung nasaan yung sasakyan niya, kung saan siya pumupunta. Ayan, bali ko to kasi, ayan, bubuksan natin siya, i-ano mo lang siya, i-push up mo lang siyang ganyan. Ayan, ayan. Ayan. Dito natin siya lalagyan ng SIM card. Ayan. Tapos yung SIM card, syempre, dapat mayroon siyang enough data or i-register mo yung SIM card kasi ano sa internet, mayroon siyang data para gumagana yung ano niya. GPS, yung location tracker, mga ganyan. Ayan. Ito. Dito rin siya i-connect. Okay? Bali, masusubukan natin lahat yan. I-explain ko yung function niya once na may connect na natin siya. Tapos ito dito, may sticker dito nakalagay, dalawa, alarm. Tapos meron siyang ano dito, lock. Hindi ko alam kung ano to. Parang itong lock na yata na ito is para dito. Kapag, ayan meron siya ditong insertan. Pag naglagay ka ng susi, ito yata yung lock na gagamitin mo. Tapos itong sticker na alarm, hindi ko siya alam kung saan siya ang tawag dito, i-didikit. Naisip ko, baka dito siya i-didikit sa remote na to. Ayan, sa lock. Pero hindi ko sure. Bali ito, parang hindi ko naman ito magagamit. Kaya set aside lang natin yan. Then ito yung ating push button. Ayan. Push button natin. Maganda yung klase niya. May rubber, ano siya, seal. Meron siyang gasket. Ayan, lagyan natin dyan. Then, ito naman yung ating antenna para sa PKA, remote start, ganyan. Yung sana natin. Ito yung maiksi, ito yung mahaba, low frequency, high frequency. Okay? Ayan, so, kompleto na. Na-explain na natin para, konting, kung sa quality naman, quality, ang tingin ko dito is okay ito. Magandang klase siya kahit na plastic lang siya yung housing niya. Pero naano ko is magandang klase ito. Kasi yung una natin na kinabit, parehas lang din sila ng ng manufacturer. Ano siya, okay na okay siya. Yan, i-upgrade natin yan. And then sunod natin na gagawin is i-install na natin siya para magkaalaman na. Okay? Kaya ano pang hinihintay natin? Let's go! Connect na natin.